maganda naman yung ayuda. Pag may nangangailangan, bibigay kayo ng tulong. Maganda naman yun eh. Yung nagiging batikos dyan, yung implementation niya, napupunta lang sa iilan lang. Napupunta lang sa leaders. Okay. So in short, nagiging budget siya ng politiko para pondohan yung leaders nila in the barangay. 'Di ba? Rather than mabibigyan talaga yan sa talagang nangangailangan. Yung 4Ps is also ayuda technically. Okay. Pero yung 4Ps, Diyos ko, talagang inaral yan. Naaral kung ano ba yung kalagayan ng pamilya. And si 4Ps is conditional. Kaya siya conditional cash transfer. May mga kondisyon. 'Di ba? Kailangan pumasok yung anak mo. Kailangan nagpapa-check up yung nanay kung buntis, no? Bago mo makuha yung ayuda. Eh ngayon kasi unconditional eh, 'di ba? Parang basta kapos ka, go, game. So, in fact, okay rin 'yon. Kaya lang kung yung implementation niya napupolitika, nagiging favoritism na siya, doon siya hindi maganda, 'di ba? So, the more na pumapasok yung politiko doon sa implementation ng mga programa ng gobyerno, the more siya nagagamit lang, 'di ba? It should be given based on requirements, based on kung ano yung estado mo talaga, kung nangangailangan ka, na hindi dapat tinatanong, sino ba iboboto mo? Kasi pag nangyayari yan yan yung binibigay mo lang, yung mga boboto sa'yo. Diba? Ayan yung common complaint when I go around. Nako sir, may payout na naman kami, kaya lang di naman kami kasama. Ba't di kayo kasama? Hindi kami tao ni Kapitan eh. Hindi kami tao ni Mayor eh, diba? So in short, ibang grupo lang yung nabibigyan. So ang gusto ko nga malaman sana, and to perfect to for a hearing, yun ba talaga yung nakakakuha ng ayuda? Anong porsyento? 'Di ba? In a locality, how many ba talaga? Kasi sa dami ng nilalabas ngayon na pera, I would like to think dapat lahat lahat ng tao makakuha ng tulong. 'Di ba? But in many areas, may nagsasabi pa rin, doon lang po lagi nabibigay sa mga ganon. Sa amin po, walang nabibigay. 'Di ba? Hindi umabot. Hindi umabot. So,